Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon ito, Panginoon, na muli mo kami pinagsama-sama upang muli ay pag-aralan ng salita mo, God, at kami matuto dito, Panginoon, sa mga salita mo na kami pag-aaralan sa araw na ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo i-anoint si Pastor Edwards at patuloy mo kami bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ang bawat aming pag-aaralan, ito'y aming maisapuso at matutuhan, Panginoon, at patuloy kaming lumago sa pamagitan ng pag-aaral na ito, Panginoon. O God, salamat po, Diyos, sa iyo po namin titiwala ang lahat ng bagay. Yung mga kapatid namin na wala pa, Panginoon, inatanong po sila, makarating po sila rito ng safe and sound, O God. Salamat po, unto thy hands we commit everything. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, salamat po, Pastor. So, okay. So, habang tayo papahinga, tingnan mo tayo. Heart of the Vision. Okay, ako po ay naatasan ng yung pastoran na mag-share po patungkol sa vision. Ito po ay patungkol sa G12 Vision. Okay. Ito po G12 Vision, mga kapatid. Dalawang part po ito, dalawang part. First part is the heart of the vision. Okay. Yung pangalawang part is yung the steps of the vision. So of course, sabi sa Bible, without vision, ay people perish. Ibig sabihin, kapag tayo po yan sa church, hindi natin alam ang vision ng Diyos sa atin kung bakit tayo sa church, possible po, mag-perish po tayo. Okay, of course, dalawang part po ito So, they go 1 hour, 1 hour. So, pagitan po na meron po tayong intermission. After first part, we will have this at least 10 minutes intermission and you can ask any question. Okay? Okay ba yan? Okay, the first part, mga kapatid, is the heart of the vision. Sabi ko sa Bible, mga kapatid, without vision, my people perish. Okay? So yung vision, nagiging hallucination. Kapag tayo po nasa church, hindi natin alam sa papuntaan church. So after po ng introduction na ito, bahala po ang pastoran nyo. Okay? So, ipipresent ko lang po sa inyo yung heart at steps of the vision, and after that, you can talk to your pastor kung anong pwedeng mangyari. And then sa akin po, is-share ko lamang po sa inyo. Bakit po heart of the vision? Kasi kung hindi nyo malalaman yung heart and vision, mahirapan kayong sumunod sa steps of the vision. Okay ba yan? Okay ba yan? Okay. Okay ba? Tingnan mo na malalim. Yan. Bugas sa katabi. Okay. Okay ka ba, Brad? Abot ba tayo? Okay, tingnan mo natin. At wala mo, no? Wala yung ma-effect natin. Sabi sa Matthew, Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? And Jesus replied, You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the rest and greatest commandment. And the second one is equally important. Ano yun? Love your neighbor as yourself. Sabi doon, Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Okay? Out of the 10 commandments, sinamarize Lord sa dalawa. Number 1, the greatest commandment of all is you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Okay. Kaya natin ha? Pag sinabing all your soul, all your mind, all your heart, 100% po yun. Posible ba yun nasa church ka pero wala ka pag-ibig sa Diyos? Okay? Posible po yun. Okay? Pwedeng involve ka lamang, katulad po ng turo kanina, pwedeng involve ka pero hindi ka kumite. Ganda niya? Ganda niya ba yan? Okay, magkaiba po yung involved ka lang sa church pero hindi ka committed naman. So, may connection po yan Okay, tingnan mo natin. Wala yung mga may kasi mga yan Di ba, sa second part na tayo babawi. Wala yung mga may mga effect kasi yan May tulat pa yan Okay. Number 1 is love God. Okay, the heart of the vision is loving God. Very simple. Very po yan, pero marami sumasabit dito. Mamaya, makikita niyo bakit. Marami architectures. Malaman? Marami mga umalis sa membro. Kasi wala dito pa namin, diba? 100% pa. Wala pa rito, sabit. Wala pa mga 100% sabit lahat. Ha? Mga kusasan na po ka. Sabit daw lahat. Sabi kayo ng pastoran mamaya. Sabi ito, you must love the Lord your God with your heart, soul, mind, and this is the first and greatest commandment. Sabi sa Luke chapter 7 verse 4, so I tell you that all sins are forgiven. Alam yung story nito? Yung babae na umiyak, makasalanan ng babae, isa po siya patuto. Ano patuto?
Prostrate. Ha? Sabi ito, hindi ba umiyak siya, di ba? Umasa sa Panginoon. Yung luha niya, pinahiran niya ng buhok niya yung luha niya. Di ba? Usually, ako po sa towel. Pero out of love, sabi niya, sabi sa Bible, pinunasan ng buhok niya yung, di ba? Kaya yung gawin yun, punasan yun ng luha yung paa niyo. Punasan yung buhok niyo yung luha niyo. Ilang tabong luha kailangan mong gawin para hugasan yung paa. Diba? Hirap, diba? So sabi niya, pinanasan niya ng buhok niya. At sabi ko, so I tell her all sins are forgiven, and that is why she has shown great love. But anyone who has been forgiven for only a little, will show only a little love. Pag babae, makasalanan, humingan sa kanya Lord, humintawad, umiyak siya, pinanasan niya yung luluha yung paa, pinanasan ng buhok. Okay? Ang pinag-usapan ito mga kapatid is not hindi mahal mo sa Diyos, kundi gaano ka mahal man doon. Ano bakit? Sa Bible po mga kapatid, dapat ang nagko-compare sa iyo, kaya kumatin sa church, yung pag-ibig mo sa Diyos. Ang nagtutulak sa iyo kung bakit ka mo sa church. Diba? Ito na niya. Ito yung heart of the vision. Number one is loving God. Ang question na ito mga kapatid, yung pinapakita pag-ibig dito mga kapatid is agape kind of love. Verb po ito. It means, pag verb po siya, divine love, is not an impulse from the feelings. Yung pag-ibig sa Diyos, hindi po ito based on feelings. Di ba tayo? Mati ka sa church dahil lamang gusto mo. Or, mayroong dahilan. Pero yung agape kind of love, mga kapatid, ito po ay verb. Ibig sabihin, action word. You need to show your love sa Diyos. No matter kung anong dahilan mo. You have only one reason kung bakit ka nasa church, and that is because you are a lover of God. Hindi na yan. Hindi ka napunta sa church dahil maniningil ka ng pautang mo. Hindi ka napunta sa church dahil maniningil ka ng paluwagan. The only reason kung bakit ka nasa church is because you are a lover of God. Yes. Diba? Listen, sabi nito, from the word agape, is verb, divine love, action word. Ang pag-ibig na hindi pinapakita is not actually love. Diba? Diba sabi siya, ganun tayo? I still young. Gusto lang makaduhan, di ba? I still young. Yan, isang pusang pera pag-ibig, di ba? Di ba? Pero dito, ibang kapatid yung agape kind of love. Ngayon, itong tanong. Ano yung ingredients? Ingredients of agape kind of love. Dito maraming sabi kung bakit maraming mga membro sa church hindi po tumatagal sa church. 4 na pong church na hinandal ko. Sa awa ng Diyos, walang isa man na iniwanan ako dahil lamang sa yung matay ko ng asama. Hinudos ako hindi. Bakit? So, isa lang yung turo ko. Yung ingredients po ng agape kind of love is number 1 is loyalty sa Diyos. Tama ba yan? Ayan yan. Loyalty sa Diyos. Okay? Sabi ito, don't lose your grip on love and loyalty. You cannot separate love and loyalty. Tama ba? Hindi pwede sabihin, I love your spouse and yet meron kang number 2. Hindi pwede yun. Tama yan? Sabi ito, don't lose your grip on love and loyalty. Tie them around your neck. Carve their initials on your heart. Yung pong ingredients of agape kind of love, number 1 is loyalty sa Diyos. They shall know, understand, and realize that I am the Lord who demands loyalty and obedient service. God demands 100% loyalty sa Diyos. Yun po yung ingredients ng isang divine love. Dapat may loyalty. Of course, first and foremost, loyalty sa Diyos. Okay? Bakit po loyalty sa Diyos? Kayo ba, pinagpapalit nyo ba ang pagsamba sa trabaho? Kayo makasagot niya, balik ko sa inyo. Ha? Sabi doon, God demands loyalty and obedient service. Sino ba ang nasa puso mo bukod sa Panginoon? Yan, ano? Sabi dito, I demand your complete loyalty. You must not worship any other God. First and foremost, loyalty sa Diyos. Pangalawa, tingnan po natin, loyalty to God's appointed leader. Dito maraming sabi tayo mga kapatid. If you're saying that you're loyal to God,
Aba, dapat ipakita mo sa God's appointed leader. First Samuel, sabi ito, the Lord gives his own reward for doing good and for being loyal. Si David po ito, ginawa siya ng masama ni Saul. Actually, Saul deserved to die. God gave David many times marami siya opportunity to kill. Pwede patayin si David si Saul And yet sabi niya, I refuse to kill you even when the Lord placed you in my power, for you are the Lord's anointed one. If you're saying that you are loyal to God, dapat you are loyal to God's appointed leader. Ano ba kayo? Ayan kaya na. Ito ang problema natin kung bakit maraming maayos mga churches The problem is not may loyalty ba? No. The problem is saan ka loyal? Ano na niya? I've been teaching this topic for 18 years. Alam niyo mga kapatid, you cannot serve God without loyalty. You cannot say that I am the lovers of God and yet hindi ka loyal sa God's appointed leader. Pag sinabi ng pastor, okay, come, jump. Lapit ka. Pastora, what Lord? Dapat gano'n. Hindi na yan. Kailangan si Ramos siya, si Fabianber. Panahon ni Marcos, diba? Diba? Sino naging chief of staff? Diba si Fabianber? Kung kaya wala pinaharap dito panahon ni Marcos Kung yata panahon niya, generation yata ni Arroyo to Ako lang pinaharap panahon ni Makoy. Ha? Ay pang pinana? Kikori. Cory! Baka Cory pa lang Di ba kaya naging chief of staff si Fabian Ber instead na si Ramos? Si Ramos? Ang sabi, tinawag niyo si Ramos Okay, you go to that building and you jump. Sabi ni Ramos, Sir, give me one good reason why I need to jump. Okay, go. Tinawag si Fabian Ber. Okay? Ben, go to the building, jump. Lumapit siya, Sir, what floor? Tingnan mo, grabe loyalty yan. Nahimik kayo? Para kayo natok ka na ulo ba? Para kayo natok. Sabi ito, Proverbs chapter 19:22, what matters most is loyalty. I hate those with divided loyalty. Maging loyal po kayo sa pastor nyo, kayo mag-inabang. Hello? Hello. Alam niyo po, kung loyal din kayo sa God's appointed leader, God will bless you. God will honor you. Bakit siya sabi to? Naranasan ko Loyal po ako sa aking superior, sa aking pastor. Yan. Hindi niyo pwede pakita na umiibigay sa Diyos kung wala kang loyalty. Okay? Pangalawa, loyalty to church family. This is the heart of the vision. Bakit po? Sabi daw, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Ingatan po natin yung samahan sa iglesia niyo. Kahit anong mangyari, kahit may pakain mo ialis, mahalin niyo yung iglesia niyo. Hindi mo pa pwede sabihin loyal ka sa church, hindi ka loyal sa pastor. Hindi pa pwede yun. Hello? Tama ba ako sa dita? Amen! Ha? Alam niyo po mga kapatid, kaya po tinutulad ito kasi po, ako po yung nasakta na for how many years, marami na po nag-aalis sa mga palilipat-lipat po. Ha? Alam niyo, pag lumilipat ka, hindi ibig sabihin nasa kilikili ka, nilipat ka sa singit Hindi ka nakasama. Kasama ka pa rin Kaso nga lang, sinasaktan mo bahagi ng katawan ni Lord. Bakit ka mo? Kung tinawag ka sa loob, maging noo ka. Tama yan. Kung tinawag ka sa tuhod, maging mabuting tuhod ka. Manatili ka na. Kung balikan rin kaya natin, kumain ka sa upit mo, kaya mo gawin. Kapag wala ka sa linya, nagugulo ang body of Christ. Maging loyal ka sa pastor mo at maging loyal ka sa church mo. Hello?
Sabi mga sa tabi mo, may pag-asa ka ba? Siyempre, meron. Buhay ka eh. Ha? Okay ba kayo? Amen. Alam niyo po, ako po yung biktima rin ng noon. Pero ito, kapag mamala ko sa inyo, naturo ko po yung mga member maging loyal sa church sa akin. Bakit? Kasi kayo mga hinabang. God will bless you. And God will honor you. Sabi ito, Jude chapter 1 verse 17, but remember these dear friends, Jesus Christ told us, and this will happen. Makita. Ito sabi in the last days, there will be people who don't take these things seriously anymore. Isipin na nila na parang may nakuto na lang yun. Lipat dito, lipat dito, lipat dito, lipat dito, lipat dito, lipat dito. Alam niyo po mga kapatid, the problem is, ito, kung ngayon mabuti ano. Marami sa church, merong heart ng servant. Sa Bible po mga kapatid, wala ko sama sa pagiging servant. Mas common use ng words sa pagiging servant. Number one is doulos. Ibig sabihin doulos is servant for Christ, bond slave. Yung pangalawang ginagamit doon na servant is hireling servant. Ibig sabihin na hireling servant, bayaran yan. Nagsiserve sa church dahil mayroon siyang personal agenda. May pakinabang, out of pakinabang. Kaya pag napagalitan ng pastor, aalis ka agad. Tama ba yan? Dapat magkaroon ka ng heart, wasan, and attitude of a bond servant. Doulos for Christ. Ibig sabihin, kahit pagalitan ka, yung katulong mo, di ba? Pinesento mo sa Pilipinas, pagka pinagalitan ko lang, lalayasan ka. Kasi binabayar ko lang. Tama ba yan? Tama? Pero anak mo, kahit pagalitan mo, babalik yun kasi tatay ka, nanay ka eh. Anak mo yun eh. So yung problem natin sa church ngayon dito sa atin, marami dito mga hireling servant, walang mga anak. Okay ba kayo? Nasasakit ba kayo sa mga sinasabi ko? Ito po yung sakit dito talaga yun eh. Umati ng church, tatanong mo sa pastor mo lang. Pero ano, sino ito? Bakit ituring mo spiritual father and mother? Ituring mo siyang nanay sa panampataya o tinuturing mo na siyang pastor mo lang? Kaya pag napagalitan, may nakita hindi mo kaya sa church, nalilipat na. Pero mali po yun eh. Sige nga, kumain ka nga sa pit mo, huminga ka nga sa tenga mo, hindi mo kayang gawin. Pero palipat-lipat, doon ka. Okay lang? Maging loyal po tayo sa ating church. Sabi ito, in the last days, there will be people who don't take these things seriously anymore. They'll treat them like a joke. And make a religion of their own whims and lusts. These are the ones who split churches. Tama, nagdadala pa, naghati pa ng church. Hindi ako sabi, ito yung sabi. Ayun o. Hindi na siya nakontento mag-isa, nagdamay pa. Nagdala pa, dito tayo. Mabait ang pastora dito. May pakain dito. Ikaw naman, sama ka naman. Sabi dito, hindi nila ituturing na seryoso na ang bagay. Diba? They will treat them like a joke and make a religion of their own whims. And sabi dito, these are the ones who split churches, thinking only of themselves, there is nothing to them and no sign of the Spirit of God. Alam niyo po yung pagkukurit ng pastor niyo, part po yan pagiging anak niya ng Panginoon. Pag hindi na po kayo kinukurit, ibig sabihin, wala na kayong pakialam sa wala siyang pakialam sa inyo. Tama ba yan? Di ba yung anak niyo, di ba? Pag lumapit yung kapitbahay niyo, ikukurit niyo ba? Anak ng kapitbahay niyo yun, pakialam sa kapitbahay niyo. Tama ba yan? Di ba? Sino dito yung mga magulang? Nangarap na kayo, mga anak niyo, maging alibugha, pagdating ng pagdating ng panahon. Pangarap ko sa anak ko, maging gangster. Diba na? Ha? Ganun ba gusto sa anak niyo? Hindi ba gusto niya mapabuti? Hindi ba? Ganun din ang ama at ama sa lahat. Kaya kayo dinala sapagkat, kaya kayo dinala sa iglesia ito sapagkat ito ang pinaka-best na lugar para sa inyo. Wala nang tatanggap sa inyo, dito lang. At wala nang magmamahal sa inyo at tatanggapin lang kayo kung dito lang. Wala na pong iba mga kapatid. You have no choice but to stay in this church. Be loyal to your pastor. Be loyal to your church family. Because this is your family. Kung ang tingin mo sa church ay organisasyon, nagkakamali ka kapatid.
Your church is your spiritual family sa lupa. Meron ba namang pamilya? May pamilya na siguro kayo, no? Pwede ba yung uwi ka ng bahay, lilipat ka sa kabilang ito, kayo muna pamilya ko ha. Then the following day, lilipat ka sa kabilang bahay, kayo naman tatay ko, nanay ko, ba ganon? Wala namang ganon eh. Ano tayo na? Kung kayo ay nakaranas at nagpaplano pa, magtika na kayo, magsisi na kayo. Bago kayo naipako sa krus. Ha? Okay ba kayo? Okay ba kayo? Sabi nga sa akin, nasa tamang kaisipan ko ba? Ha? Nasa tama pa pag-iisip mo? Baka nadilim na ka na. Malawak pa yung garahe, may tulak niya. Okay. Kaya natin, loyal to church family. Pangalawa, yung pong ingredients of divine love is commitment. Ayan. Iba po yung interest sa commitment. Pag ikaw ang nagdadrive sa'yo para matin sa church is dahil lamang interesado ka, aatin ka lang kapag kumbinyente. Pagka ikaw ay involved ka lang, you are involved but not committed, there is something wrong with you, my dear brothers and sisters. Ano ba, men? Naalala ko sa Fukushima, sabi ng mga kaibigan, ako, mag-donate tayo ng itlog. Ha? Sabi niya, mag-donate tayo ng itlog kasi marami na sila na sa Fukushima. Ha? Sabi naman ng kaibigan niya, ako, biglang umiyak. Ba't ka umiyak? Eh, kasi ikaw, itlog bibigay mo eh. Ako, pagham, patay ako. Alam niyo kasi mga kaibigan niyo? Manok at saka baboy. Bakit? Yung manok, pag nagbigay, nag-involve lang siya. Itlog lang eh. Yung baboy, ham. Pag nagbigay siya, commitment yun. Patay siya. Ha? Commitment is more than giving an egg. Pag nag-commit ka sa church, sabi mo, I love God, I'm a lover of God, dapat mag-commit ka 100%. Hello? 100% dapat. Sabi, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Eto, interest, involved, committed. Magkakaiba po yun. Tanong mo sa sarili mo, bakit ka umati sa church? Interesado ka lang ba? Dahil nandis ba sisit ang purot mo? Or, involved ka ba sa church? Involved ka dahil may ginagawa ka pa, paano ko tanggalin yung ministry sa'yo? Hello? Marami sa atin ha, hindi ko alam sa inyo ha. Ito na experience ko for 18 years. Atin sa church, committed, pero hindi niya alam, involved lang siya. Bakit? Pag worship leader eh. Nung wala sa pagiging worship leader, umas sa church, lumipat sa ibang church, nag-worship leader doon. Tama ba yan? Hindi ko alam sa inyo. Waka na yun mga kapatid. Waka na na ikido mo! Puntunog ko to tayo. Punti tayo binasan. Tama ba yan? Ang problema kasi dito eh. Pagka nag-worship worship dito, gusto niya papuri ng tao eh. Ha? Gusto niya sikat. Subukan nyo. Pagkuskusin mo ng Edoro, ayaw. Kasi gusto nakikita ng tao eh. Gusto nag-worship lead, ang pangit ng boses. Parang pinipihit na ano, tumigaw. Di ba? Pinipihit mag-worship lead eh. Ang deep mo lang, lumiti ka na lang. Ang tawag doon, involved ka hindi committed. Nag-i-involve sa church because of, what if, paano kung alisin yung bagay na ministry mo, a-attend ka ba sa church? Yun ang tanong. Ang tawag doon, involved lang, hindi committed. Ha? Marami dito yan eh. Ewan ko sa inyo. Nagigitara, pinaiyak ng gitara, kinakain yung kwertas. May doon na bago na insecure. Dahil siya, hindi kinakain yung kwertas, talagang hinamata talaga. Ako insecure, lumipas sa kabila. Kung gusto mo kumata ng gitara, dapat sa perya ka ng trabaho. Tama ba yan? Sa church, hindi pa sikatan. Amen. Hindi pa galingan. Amen. Puso po yan eh. Amen. Kaya mga dito, mga miyembro ng church, ang lalaki ng ulo eh. Naglalakad sana, ang lalaki ng ulo. Pero sa kaliti, nasabihin na ng pastora, ayoko na dyan! Ayoko na dyan! Kasama sa mama!
ng pastoran talaga. Hello? May tao ba rin?